Sa gilid ng baryong napapalibutan ng matatayog na kawayan at malalawak na palayan, matatagpuan ang isang munting sapa na tila ba nakalimutan na ng panahon. Doon araw-araw naglalaba ang dalagitang si Caridad, payat, morena, at laging may bakas ng pagod sa mga mata. Ngunit taglay ang likas na kabaitan na hindi kayang kupkupin ng kahirapan. Maaga pa lamang ay gising na siya. Habang ang ibang dalaga sa baryo ay nag-aayos ng buhok at nagbibiruan sa kanto, si Caridad ay nakayuko na sa batuhan ng sapa. Kinukusot ang mga damit ng mayayamang pamilya sa kanilang lugar. Madalas siyang alipustahin. "Hoy, Caridad! Linisin mong mabuti ang puti kong bestida!" Sigaw ni Aling Remy isang umaga. "Opo," mahina niyang tugon. May mga batang napapadaan na palihim na nagtatawanan sa kanyang likod. Labanderang gusgusin, pulong ng isa. Ngunit sanay na si Caridad. Sa bawat pangungutya ay lalo lamang siyang yumuyuko at pinipiling manahimik. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili at ang munting kubong tinitirhan niya mula nang pumanaw ang kanyang ina 2 taon na ang nakararaan. Isang hapon na makulimlim, habang papalubog ang araw at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, naglalaba pa rin si Caridad sa sapa. Napansin niya ang kakaibang katahimikan. Kahit ang mga ibon ay tila nagsitigil sa pag-awit. Bigla, may narinig siyang mahinang ungol mula sa masukal na bahagi ng pampang. Napahinto siya. "May tao po ba riyan?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot, ngunit muling umalingaw-ngaw ang mahinang daing, puno ng sakit. Kinabahan si Caridad, ngunit nanaig ang kanyang awa. Maingat siyang lumapit, tinutulak ang mga damo at tuyong sanga. At doon niya nakita isang nilalang na kalahating babae, kalahating ahas. Napaatras siya sa gulat. Ang itaas ng nilalang ay isang napakagandang babae. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, ngunit ang ibabang bahagi ay makintab na katawan ng isang dambuhalang ahas. Namimilipit ito sa sakit at kapansin-pansin ang nakaumbok nitong tiyan. Buntis. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang bangis. Puro pakiusap. Tulong. Mahina, ngunit malinaw na wika ng nilalang. Nilunok ni Caridad ang kanyang takot. Sa buong buhay niya, siya ang laging nangangailangan ng tulong. Siya ang laging inaapi. Ngunit ngayon, may isang nilalang na mas nangangailangan kaysa sa kanya. Lumuhod siya. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita," bulong niya. Mula sa kanyang bayong ay kinuha niya ang baon na malinis na tela at kaunting tubig. Maingat niyang pinunasan ang pawis sa noo ng nilalang. Nanginginig pa rin siya, ngunit ang kanyang mga kamay ay banayad. "Masakit ba?" tanong niya. Tumango ang taong ahas, napapikit sa kirot. Napansin ni Caridad ang sugat sa gilid ng katawan nito. Tila tinamaan ng matalim na bagay. Agad niyang binasa ang tela at dahan-dahang nilinis ang sugat. Umungol ang nilalang, ngunit hindi siya tinangka. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa isang matinis ngunit mahina na iyak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Napalingon si Caridad, at sa kanyang harapan, isinilang ng mahiwagang nilalang ang isang munting sanggol na may balat na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Nanlaki ang mga mata ng dalagita. Dahan-dahang humupa ang paghihirap ng taong ahas. Huminga ito ng malalim at tumingin kay Caridad. Ngayon ay may ningning na ang mga mata. "May utang. Ako sa iyo." Wika nito, mas malinaw na. Umiling si Caridad. "Wala po yon. Tao lang po ako na tumulong." Ngunit bahagyang ngumiti ang nilalang, isang ngiting may lihim na hiwaga. "Hindi mo alam ang iyong ginawa.
Dahan-dahang iniangat ng taong ahas ang kamay nito at marahang inilapat sa noo ni Caridad. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang paligid. Napapikit si Caridad sa biglaang liwanag. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang taong ahas. Wala na ang sanggol. Tahimik na muli ang sapa na para bang walang nangyari. Napaupo si Caridad sa batuhan, hinihingal at litong-lito. Panaginip ba iyon? Bulong niya. Ngunit nang siya'y tumayo upang kunin ang kanyang bayong, bigla siyang napatigil. Sa loob nito, sa ibabaw ng kanyang mga nilabhang tela, may isang maliit na supot na hindi kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon, sumilay ang nakakasilaw na kinang ng purong ginto. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran at magbubukas ng inggit at panganib mula sa mga taong matagal nang naghihintay ng kanyang pagbagsak. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin makapaniwala si Caridad sa nangyari sa kanya sa tabi ng sapa. Ilang beses niyang binuksan at isinara ang maliit na supot na itinago niya sa ilalim ng lumang baul sa kanyang kubo. Sa bawat pagdampi ng kanyang daliri sa malamig at makinis na ginto, pumabalik sa kanya ang mahiwagang tagpong tila isang panaginip lamang. Ngunit totoo iyon. At ramdam niya, kasabay ng ginto ay may kasamang pagbabago sa kanyang kapalaran. Hindi agad ginastos ni Caridad ang natanggap. Sanay siyang magtiis, sanay siyang maghintay, kaya't una niyang ginawa ay ang bayaran ng matagal na niyang utang kay Aling Sela, ang tindera ng bigas na madalas magpautang sa kanya noon. Halos malaglag ang panga ng matanda nang iabot ni Caridad ang bayad. "Ha? Saan ka nakakuha nito, iha?" Usisa ni Aling Sela, naninikip ang mga mata. Ngumiti lamang si Caridad. "Nag-ipon lang po." Hindi kumbinsido ang matanda, ngunit tinanggap ang bayad. Mula noon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Caridad. Nakabili siya ng bagong batya, mas matibay na sabon at ilang dagdag na kagamitan sa paglalaba. Mas dumami ang nagpapalaba sa kanya dahil mas naging maayos at mabilis ang kanyang trabaho. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, unti-unting nagising ang inggit sa baryo. Isang umaga sa may poso, nagkukumpulan ng ilang babae habang pasimpleng nakatingin sa papalayong si Caridad. "Hindi ba't kahapon lang ay halos walang makain yan?" Bulong ni Aling Remy. "May kakaiba riyan," sagot ni Aling Puring. "Biglang umasenso, parang may tinatagong sikreto. Baka may lalaking mayaman na sumusuporta," singit ng isa, sabay halakhak. Ngunit sa likod ng kanilang mga bulungan, may isang pares ng matang mas matalim ang pagtingin. Si Baldo, isang kilalang sugarol at tusong lalaki sa baryo. Matagal na niyang napapansin ang pagbabago kay Caridad. Hindi siya naniniwala sa simpleng nag-ipon lang. May pinanggalingan yan, bulong niya sa sarili, nakasandal sa punong mangga. At balak niyang alamin. Samantala, walang kamalay-malay si Caridad sa lumalalim na mata ng mga nagmamasid sa kanya. Ang nasa isip lamang niya ay kung paano mapapabuti ang kanyang buhay ng marangal. Isang hapon, muli siyang nagpunta sa sapa. Tahimik, payapa. Ngunit habang kinukusot niya ang isang puting damit, may malamig na hangin na muling umihip. Kapareho ng gabing nakita niya ang taong ahas. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang napalingon sa masukal na bahagi ng pampang. At doon, may nakita siyang bakas sa putik. Mahaba, pahilera, parang marka ng gumagapang na dambuhalang nilalang. Kinabahan si Caridad. Ngunit bago pa siya makalapit, may narinig siyang mahinang tinig, halos bulong lamang sa hangin. "Mag-ingat ka, Caridad." Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang napalingon sa paligid.
Si sino po? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Tanging ang marahang agos ng tubig at ang pagaspas ng mga dahon ng kanyang narinig. Ngunit sa di kalayuan, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng makapal na kawayan. Si Baldo. At sa unang pagkakataon, napangisi siya. Alam ko na mahina niyang bulong. Hindi pa alam ni Caridad na ang biyayang natanggap niya ay magsisimula ng umani ng panganib at ang katahimikan ng sapa ay malapit ng bahiran ng takot. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati ang paggising ni Caridad. Hindi siya mapakali mula nang marinig niya ang mahiwagang babala sa sapa. Habang pinipiga niya ang basang tela sa kanyang maliit na kubo, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malamig na bulong. Mag-ingat ka. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o may nagbabantang panganib, ngunit likas sa kanya ang pagiging matatag. Kung may darating mangunos, haharapin niya ito tulad ng lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. Tahimik, ngunit matibay. Nagpasya siyang magtrabaho tulad ng dati. Sa sapa, maaliwalas ang umaga. Kumakanta ang mga ibon at kumikislap ang tubig sa sikat ng araw. Ngunit sa likod ng payapang tanawin, may matang nakamasid. Mula sa likod ng makapal na kawayan, palihim na pinapanood ni Baldo ang bawat galaw ni Caridad. Kanina pa siya naroon. Kanina pa siya naghihintay. Napansin niya kung saan madalas umupo ang dalaga, kung saan nito inilalapag ang bayong, at kung paanong paminsan-minsan ay napapalingon ito sa masukal na bahagi ng pampang. May tinatago ka nga, bulong ni Baldo sa sarili, bahagyang nakangisi. Nang makitang abalang-abala si Caridad sa pagkukusot, dahan-dahan siyang umurong at palihim na umalis. May balak na siyang gawin. Pagsapit ng gabi, pagod ngunit payapa ang pakiramdam ni Caridad habang inaayos ang kanyang mga gamit sa loob ng kubo. Maingat niyang inilabas ang maliit na supot ng ginto upang muling bilangin. Isang ugali na hindi niya maiwasan dahil sa takot na baka ito'y biglang mawala na parang bula. Ngunit nang buksan niya ang baul, nanlamig ang kanyang katawan. Bahagyang nakabukas ang takip. Sigurado siya. Isinara niya ito ng mahigpit bago siya umalis kaninang umaga. Unti-unti siyang lumapit. Dahan-dahan. Maingat. Nangangatog ang kanyang kamay habang inaangat ang takip. Nakahinga siya ng malalim nang makita ang supot ng ginto. Nandoon pa rin. Ngunit may kakaiba. May bakas ng putik sa gilid ng baul. At may bahagyang marka ng yapak sa sahig ng kubo. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. May pumasok dito. Mahina niyang bulong. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bintanang kawayan. At kasabay nito, isang pamilyar na tinig ang muling bumulong sa hangin. Hindi kanila titigilan. Napapikit si Caridad, napahawak sa dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya gaanong natakot. Sa halip, unti-unting tumibay ang kanyang loob. Maingat niyang binalot muli ang supot ng ginto at inilipat ito sa ilalim ng lupa sa likod ng kanyang kubo, isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Habang tinatabunan niya ito ng lupa, mahina siyang nagsalita sa dilim. Kung may darating man, handa akong ipaglaban ng pinaghirapan ko. Ngunit, sa di kalayuan, sa ilalim ng punong mangga, nakatayo si Baldo, tahimik na nakamasid sa kubo, at sa kanyang mga mata ay kumikislap ang kasakiman. Hindi pa niya nakukuha ang gusto niya, pero malapit na. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, may mas mabigat na panganib na tahimik na gumagapang papalapit sa buhay ni Caridad. Lumalim ang gabi sa baryo at isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga kubo. Tanging ang malamlam na buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa loob ng kanyang munting tahanan, mahimbing na sana ang tulog ni Caridad,
Ngunit ang kanyang diwa ay tila gising pa rin sa babalang bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan kung anong oras nang bigla siyang mapabalikwas. May tunog, mahina, parang may gumagalaw sa likod ng kubo. Napaupo siya sa banig, nakikinig. Krrk, may tila yapak sa tuyong dahon. Mabilis siyang tumayo at marahang lumapit sa bintanang kawayan. Bahagya niya itong inangat at sumilip sa dilim. Sa unay wala siyang makita. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata, may aninong gumagalaw malapit sa lugar kung saan niya inilibing ang supot ng ginto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkamali. May naghuhukay. Mabilis ngunit maingat na kinuha ni Caridad ang lumang kahoy na pamalo na nakasandal sa sulok. Nanginginig ang kanyang kamay pero buo ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Tahimik, maingat. Habang papalapit siya, unti-unting luminaw ang anyo ng lalaki sa ilalim ng buwan. Si Baldo. Pawis na pawis itong naghuhukay. Hindi alintana ang putik sa kamay. "Nasaan ka na?" Bulong nito halatang sabik. Biglang tumigas ang tindig ni Caridad. "Anong ginagawa mo sa bakuran ko?" Matigas niyang sabi. Napatalon si Baldo sa gulat at mabilis na napalingon. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ngunit sa halip na mataranta, ngumisi si Baldo. "Ay, gising ka pala," pakunwaring casual na sabi niya habang tumatayo. "May hinahanap lang ako." "Sa bakuran ko?" Mariing tanong ni Caridad. Hindi na nagkunwari si Baldo. Unti-unting nag-iba ang anyo ng kanyang muka, mula sa pakunwari tungo sa lantad na kasakiman. "Alam kong may tinatago ka," malamig niyang wika. "Bigla kang yumaman. Akala mo hindi mapapansin ng baryo?" Nagigpit ang hawak ni Caridad sa pamalo. "Pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako." Tumawa si Baldo, mababa at walang galang. "Talaga lang ha?" Humakbang siya palapit. "Isa, dalawa. Mas mabuti pang ibigay mo na lang kung anong meron ka." Banta niya. Para hindi ka mapahamak. Kumabog ang dibdib ni Caridad, ngunit hindi siya umurong. "Umalis ka sa bakuran ko." Saglit na tumahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang umihip ang napakalamig na hangin. Mas malamig kaysa dati. Napakunot ang noo ni Baldo. "Anong?" Hindi niya natapos ang sasabihin. Mula sa likuran niya, sa mismong hukay na kanyang ginawa, may narinig na marahang pagkaluskos. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Unti-unting nagbago ang kulay ng mukha ni Baldo. Narinig mo yon?" Paus niyang tanong. Hindi sumagot si Caridad. Dahil narinig din niya. At sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito ordinaryong pangyayari. Biglang sumambulat ang lupa. At mula roon ay may mabilis na aninong dumulas sa dilim, makintab, mahaba at singbilis ng kidlat. Napaurong si Baldo sa matinding takot. "Ano yon?" Sa gilid ng bakuran, sa ilalim ng malamlam na buwan, sandaling nasilayan ni Caridad ang pamilyar na kislap ng mga kaliskis. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, ngunit kasabay ng paglitaw ng mahiwagang tagapagbantay. Mas lalo pang nagbabadya ang unos na paparating sa kanyang buhay. Napaurong si Baldo, nanginginig ang tuhod habang nakatitig sa hukay na kanyang hinukay. Hindi niya mawari ang anyong dumulas sa lupa, mabilis, makintab at tila buhay na anino. Anong klaseng bagay yon? Paos niyang bulong. Sa gilid ng bakuran, nakatayo si Caridad, hawak pa rin ang kahoy na pamalo. Ngunit sa kabila ng kabog ng kanyang dibdib, may kakaibang katahimikan na unti-unting bumabalot sa kanya. Muli niyang naramdaman ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon nakakatakot. Sa halip,
parang may nagbabantay. Biglang may narinig na marahang pagaspas sa damuhan sa likod ni Baldo. Unti-unti itong napalingon. At doon, sa pagitan ng mga damo at anino ng gabi, may pares ng matang kumikislap. Mahaba, makinis, at unti-unting umaangat ang ulo mula sa dilim. Napasinghap si Baldo. Taong ahas. Hindi na siya nag-atubili. Napaatras siya ng mabilis, nadapa pa sa putik sa pagmamadali. Hindi ko na yan kailangan. Sa iyo na yan. Sigaw niya, halos pumiyok. Mabilis siyang tumayo at patakbong naglaho sa dilim ng baryo. Naiwan si Caridad sa bakuran, hingal at nanlalaki ang mga mata. Dahan-dahan siyang napalingon sa direksyon ng nilalang. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang tibok ng puso, naramdaman niyang pamilyar ang presensya. Parehong lamig, parehong hiwaga, pareho ng gabing iyon sa sapa. Mahinang gumalaw ang taong ahas, tila sinusuri kung ligtas na ang paligid. Pagkatapos, marahang yumuko ang ulo nito, parang isang tahimik na pasasalamat o pagkilala. Napaluha si Caridad nang hindi niya namamalayan. Ikaw, bulong niya. Ngunit gaya ng unang pagkakataon, unti-unting umurong ang nilalang sa dilim. Tumulas sa damuhan at naglaho sa ilalim ng gabi. Tahimik na muli ang bakuran. Ngunit ngayon, alam na ni Caridad ang totoo. Ang biyayang natanggap niya ay hindi basta ginto lamang. May kasama itong bantay. May kasama itong lihim. At may kasama ring panganib. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa baryo ang balita. May nakita raw na dambuhalang ahas sa may kubo ni Caridad. Baka mangkukulam yang batang yan. Hindi normal ang bigla niyang pagyaman. Habang naglalakad si Caridad sa palengke bitbit ang kanyang labahin, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Mas marami, mas matalim, at mas puno ng hinala kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya yumuko. Hindi na siya umiwas. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, may lakas na siyang hindi kayang agawin ng pang-aapi. Ngunit sa dulo ng daan, sa ilalim ng lilim ng punong balete, may mga taong nag-uusap ng pabulong. At sa kanilang mga mata, nagsisimula ng mabuo ang mas mabigat na balak laban kay Caridad. Hindi pa tapos ang unos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimulang lumakas. Hindi naglaon. Ang mga bulong-bulungan sa baryo ay naging lantad na pag-uusap. Sa tuwing dadaan si Caridad sa poso o sa palengke, napapansin na niya ang mga biglang paghinto ng usapan, ang mga matang sumusunod sa kanyang likod, at ang mga ngiting may halong panunuri. Ngunit pinili niyang magpatuloy. Mas lalo pa siyang nagsipag sa paglalaba. Mas maaga siyang gumigising. Mas huli siyang umuuwi. Kung may inggit man ng mga tao, hindi niya yon papatulan. Ang mahalaga sa kanya ay ang tahimik na pag-unlad ng kanyang buhay. Ngunit hindi lahat ay kontento sa panonood lamang. Isang gabi, sa bahay ni Aling Remy, nagtipo ng ilang kilalang tsismosa at si Baldo, na ngayon ay may bahid pa rin ng takot sa mga mata, ngunit natatalo iyon ng matinding kasakiman. Hindi normal ang batang yan, maring sabi ni Aling Remy. May nakita raw na ahas sa bakuran niya, baka may alaga siyang demonyo. Napayuko si Baldo na aalala ang nakita niya, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang pangamba. Hindi demonyo, sabi niya. Kayamanan ang tinatago niya. Nakita ko mismo kung saan siya naghuhukay. Nagkatinginan ang mga nakikinig. Sigurado ka? Bulong ni Aling Puring. Tumango si Baldo, unti-unting nanunumbalik ang kanyang yabang.
Kung sabay-sabay tayong kikilos, hindi niya tayo mapipigilan. Tahimik ang silid. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabuo ang masamang balak. Samantala, walang kamalay-malay si Caridad habang naglalaba sa sapa kinabukasan. Ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat ng hangin, parang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Habang kinukusot niya ang damit, biglang may marahang pag-alon sa tubig. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa gitna ng sapa. Sa ilalim ng malinaw na tubig, may kumikislap. Hindi siya nagkamali. Isang mahabang anino ang marahang gumalaw sa ilalim, saka unti-unting lumapit sa pampang kung saan siya naroon. Hindi siya umatras. Sa halip, marahan siyang lumuhod. At mula sa tubig, dahan-dahang umangat ang ulo ng taong ahas, ang parehong nilalang na minsang kanyang tinulungan. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang mga mata nito. Mas matalas, mas nagbababala. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. At sa unang pagkakataon, malinaw na nagsalita ang nilalang. Darating sila ngayong gabi. Nanlamig ang likod ni Caridad. Si sino? Mahina niyang tanong. Bahagyang kumilos ang buntot ng nilalang sa tubig. Mga taong bulag sa inggit. Kumunot ang noo ni Caridad, ngunit buo ang loob niya. Ano ang gagawin ko? Saglit na tumahimik ang taong ahas, tila sinusukat ang kanyang tapang. Pagkatapos ay marahang sinabi, manatili kang matatag at huwag kang matatakot. Unti-unti itong lumubog muli sa tubig. At naiwan si Caridad sa tabi ng sapa, nakatitig sa mga alon na unti-unting humuhupa. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Dahil alam niyang pagsapit ng dilim, may mga darating na hindi na maitatago sa katahimikan ng gabi. Pagsapit ng dapit hapon, mas maaga kaysa karaniwan ang pag-uwi ni Caridad mula sa sapa. Mabigat ang kanyang pakiramdam, ngunit malinaw ang kanyang isip. Ang mga salita ng mahiwagang nilalang ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang dibdib. Darating sila ngayong gabi. Tahimik niyang inayos ang loob ng kanyang kubo. Isinara niya ng maigi ang bintanang kawayan at inilagay sa tabi ng pintuan ang lumang pamalo. Pagkatapos ay lumabas siya sa likod bahay at sinigurong maayos ang pagkakatabon ng lupang kinaroroonan ng supot ng ginto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Parang may kakaibang lakas na gumagabay sa kanyang mga kilos. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naging mas tahimik ang paligid. Maging ang mga aso sa baryo ay tila balisa, paminsan-minsang umaalulong sa di may paliwanag na dahilan. At nang tuluyang bumalot ang gabi, dumating sila. Mahihinang yabag sa damuhan, mga bulong na nagtatangkang magtago sa hangin. Mula sa siwang ng bintana, nakita ni Caridad ang 4 na aninong palihim na lumalapit sa kanyang bakuran. Nangunguna si Baldo, kasunod sina Aling Remy at 2 pang lalaki mula sa baryo. Kumunot ang noo ni Caridad, ngunit hindi siya umurong. Sa labas, huminto ang grupo sa may bakod. Sigurado ka ba rito? Pabulong na tanong ni Aling Remy. Dito ko siya nakitang naghukay, sagot ni Baldo. Mababa ngunit puno ng katiyakan. Mabilis silang pumasok sa bakuran. Naramdaman ni Caridad ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang pamalo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Naghihintay. Sa labas, nagsimula nang maghukay ang mga lalaki. 1, 2, 3. Bawat pagtama ng pala sa lupa ay parang martilyong tumatama sa dibdib ni Caridad. Hanggang sa, may nakuha ako! Pabulong na sigaw ng isa. Biglang sumiklab ang kasakiman sa mga mata ni Baldo. Buksan mo! Mabilis nilang hinukay palabas ang maliit na supot. At nang buksan iyon, kumislap ang ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ko na nga ba,
Halos pabulong na sigaw ni Baldo, nanginginig sa tuwa. Ngunit bago pa nila mahawakan ng tuluyan ang kayamanan, biglang umihip ang napakalamig na hangin. Mas malakas kaysa dati, mas mabigat. Napahinto ang lahat. Naramdaman niyo ba yon? Nanginginig na tanong ni Aling Remy. Walang sumagot dahil sa likod nila may marahang pagkapang sa damuhan. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng isang lalaki. Baldo, bulong niya. Dahan-dahang napalingon si Baldo at ang ngisi sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang umaangat ang ulo ng dambuhalang taong ahas. Ang mga mata nito'y kumikislap sa malamig na galit. Napaatras si Aling Remy, napasigaw. Nahulog ang supot ng ginto sa lupa. Mabagal, ngunit nakakatakot ang pag-usad ng nilalang pasulong. Isang hakbang, 2, 3, parang huminto ang mundo. At sa loob ng kubo, tahimik na nakatayo si Caridad. Hindi na nanginginig tulad ng dati. Dahil ngayon, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok sa kanyang tapang. Napatras ang grupo, halos magkabanggaan sa pagmamadali. Ang dating matatapang na boses ay napalitan ng hingal at pigil na sigaw. Sa ilalim ng malamlam na buwan, malinaw na malinaw ang anyo ng taong ahas. Matahimik ngunit nagbabadya ng kapangyarihang hindi kayang sukatin. Tumakbo na tayo! Paos na sigaw ng isa. Ngunit hindi agad makagalaw si Baldo. Parang nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng nilalang. At sa unang pagkakataon, ang dating mapangahas na lalaki ay tunay na kinain ng takot. Mula sa loob ng kubo, marahang lumabas si Caridad. Hawak pa rin niya ang pamalo, ngunit hindi iyon nakataas. Hindi siya galit, ngunit matatag ang kanyang tindig. Umalis na kayo. Malamig ngunit malinaw niyang sabi. Parang nabasag ang pagkaestatwa ni Baldo. Bigla siyang napaatras. Hindi pa tapos to. Pilit niyang banta, ngunit nanginginig ang boses. Muling gumalaw ang buntot ng taong ahas sa damuhan. Isang malakas na hampas sa lupa. Bumundol ang alikabok. Napapikit sa takot ang mga tao. At iyon na ang naging hudyat. Nagsitakbuhan sila palabas ng bakuran. Si Aling Remy ay halos madapa. Ang dalawang lalaki ay nagunahan sa pag-akyat sa bakod at si Baldo ay patalikod na umatras bago tuluyang tumakbo palayo. Ilang sandali ring nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang mabigat na paghinga ni Caridad ang maririnig. Dahan-dahan siyang napalingon sa taong ahas. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Salamat, mahina niyang sabi. Saglit na kumislap ang mga mata ng nilalang. Pagkatapos ay marahang bumaba ang ulo nito, parang pagkilala. Ngunit bago pa ito muling umatras sa dilim, bigla itong nagsalita. Mababa at malamig ang tinig. Hindi pa ito ang huli. Nanikip ang dibdib ni Caridad. May mas darating pa? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang nilalang. Pagkatapos ay tumango ng bahagya. Ang inggit, kapag hindi napigil, nagiging mas mapanganib. Unti-unti itong umurong. Dumula sa damuhan. At naglaho muli sa anino ng gabi. Naiwan si Caridad sa bakuran, nakatanaw sa lupang muling natahimik. Sa di kalayuan, maririnig pa ang nagmamadaling yabag ng mga tumakas. Ngunit sa puso niya, may bagong pakiramdam na umusbong. Hindi na lamang takot, kundi paghahanda. Dahil ramdam niyang hindi titigil ang mga taong iyon. At sa kabilang dulo ng baryo, sa loob ng madilim na bahay ni Baldo, nagtitipon muli ang mga matang puno ng galit at kahihiyan. Napahiya sila. Nabigo sila. Ang kabiguang iyon
ang siyang unti-unting nagsisilang ng mas madilim na balak laban kay Caridad. Hindi na nakatulog ng maayos si Caridad ng gabing iyon. Kahit tahimik na muli ang paligid, nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng taong ahas ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Hindi pa ito ang huli. Pagsikat ng araw, pilit niyang ipinagpatuloy ang kanyang nakasanayang gawain. Ngunit ramdam niyang nag-iba na ang ihip ng hangin sa baryo. Mas lantad ang mga titig. Mas malamig ang pakikitungo. Habang naglalakad siya papunta sa sapa, napansin niyang may mga lalaking nagkukumpulan sa ilalim ng punong balete, kasama si Baldo. At may kasama silang hindi niya pa nakikita noon. Isang payat na matandang lalaki na balot sa maitim na damit. Maputla ang muka at tila naninilip ang mga mata sa ilalim ng malapad na sombrero. Biglang kinabahan si Caridad. Hindi siya lumapit. Ngunit mula sa kinatatayuan niya, nakita niyang itinuro ni Baldo ang direksyon ng kanyang kubo habang may ibinubulong sa matanda. Unti-unting lumamig ang batok ni Caridad. May bago silang kakampi at ramdam niyang hindi ito pangkaraniwan. Pagsapit ng hapon, tila mas mabigat ang hangin sa sapa. Habang naglalaba si Caridad, napansin niyang ang tubig ay hindi kasing linaw ng dati, parang may bahid ng maitim na anino sa ilalim. Bigla, may malamig na alon na kumalat sa paanan niya. Napatingin siya. Unti-unting umangat mula sa tubig ang pamilyar na ulo ng taong ahas. Ngunit ngayon, mas seryoso ang anyo nito. May kasama silang mangkukulam, diretso nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Caridad. Kaya ko ba? Mahina niyang tanong. Hindi maitago ang pangamba. Saglit na tumitig ang nilalang sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang puso. Ang lakas mo ay wala sa ginto, wika nito. Nasa kabutihang ginawa mo. Hindi niya namalayang napaluha siya. Tahimik. Magaan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kumulubot ang tubig. Malakas. Marahas. Napakunot ang noo ng taong ahas. Umalis ka muna rito. Mariin nitong utos. Agad na tumayo si Caridad at umatras sa pampang. At sa mismong sandaling iyon, may sumirit na maitim na usok mula sa kabilang dulo ng sapa. Parang may kung anong itinapon sa tubig. Unti-unting nangitim ang agos. Umalingaw-ngaw ang mahina ngunit nakakakilabot na tawa mula sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Sa ibabaw ng burol, sa pagitan ng mga tuyong puno, nakatayo ang matandang lalaki, ang mangkukulam. At sa tabi nito, nakangising nakamasid si Baldo. Nagsisimula na ang mas mabigat na laban. At sa unang pagkakataon, pati ang tubig ng sapa ay tila nagbabadya ng panganib na hindi pa nararanasan ni Caridad. Nanigas si Caridad sa kinatatayuan habang nakatanaw sa burol. Ang hangin ay tila naging mabigat at ang dating maliwalas na sapa ay ngayon ay may bahid ng maitim na anino na unti-unting kumakalat sa tubig. Sa tabi niya, bahagyang umangat ang ulo ng taong ahas mula sa alon. Ang mga mata nito ay matalim na nakatuon sa mangkukulam. Hindi sila titigil, mababa nitong sabi. Hindi agad nakasagot si Caridad. Ramdam niya ang kaba, ngunit may kakaibang tibay na unti-unting tumitindig sa kanyang loob. Sa ibabaw ng burol, itinaas ng matandang mangkukulam ang isang maliit na sisidlan na tila yari sa itim na putik. Marahan niya itong iniling at mula roon ay may patak-patak na maitim na likido na bumagsak sa lupa at gumapang pababa sa sapa. Biglang kumulubot ang tubig. Parang may buhay. Napaatras si Caridad. Ano ang ginagawa niya? Paus niyang tanong. Nilalason ang daluyan, sagot ng taong ahas. Kapag tuluyang nangitim ang tubig, mawawala ang aking lakas. Nanlamig ang mga palad ni Caridad. Sa itaas,
muling umalingaw-ngaw ang paos na tawa ng mangkukulam. Itinaas nito ang kamay at tila may binubulong na orasyon na hindi maintindihan. Unti-unting umiikot ang maitim na usok sa ibabaw ng sapa. At kasabay nito, nagsimulang manghina ang taong ahas. Napasinghap si Caridad. "Hindi!" Agad siyang lumuhod sa pampang. "Ano ang magagawa ko?" Saglit na tumingin sa kanya ang nilalang. Sa kabila ng panghihina, may tiwala sa mga mata nito. "Ang tubig. Linisin mo ang tubig," mahina nitong sabi. Hindi na nag-isip si Caridad. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang bayong at kinuha ang dalang malinis na tela at ang maliit na banga ng tubig ulan na lagi niyang baon para sa paglalaba. Lumuhod siya sa pampang at nagsimulang salukin ang maitim na tubig, pilit na inaalis ang mga namumuong itim na latak sa ibabaw. Isa, dalawa, paulit-ulit. Habang ginagawa niya iyon, patuloy ang mahinang tawa ng mangkukulam sa burol. "Walang saysay yan!" Sigaw ni Baldo mula sa itaas. "Hindi mo mapipigilan." Ngunit hindi tumigil si Caridad. Mas lalo pa siyang nagmadali. Mas lalo pa siyang nagpursige. At sa bawat pagigib niya ng tubig ulan at pagbanlaw sa pampang, unti-unting kumikislap ang malinaw na bahagi ng sapa. Napakunot ang noo ng mangkukulam. Humina ang kanyang tawa. Sa tubig, marahang gumalaw ang katawan ng taong ahas. Parang unti-unting bumabalik ang lakas. "Imposible!" Bulong ng matanda sa burol. Ngunit lalo pang tumindi ang determinasyon ni Caridad. Hindi na niya iniisip ang pagod. Hindi na niya iniisip ang takot. Ang alam lang niya, may buhay na umaasa sa kanya. At sa unang pagkakataon sa buong baryo, ang dalagitang matagal na inalipusta ay nagsisimula ng maging pinakamahirap pabagsakin. Sa burol, unti-unting nagdilim ang muka ng mangkukulam. At sa kanyang mga mata, mas lalo pang tumitindi ang masamang balak na hindi pa niya tuluyang inilalabas. Hindi inaasahan ng mangkukulam ang nasasaksihan niya. Sa bawat igib ni Caridad, sa bawat pagbanlaw niya sa maruming tubig, unti-unting humuhupa ang maitim na latak sa sapa. Parang may liwanag na dahan-dahang lumalaban mula sa kailaliman. Sa tubig, mas luminaw ang mga mata ng taong ahas. Unti-unting bumalik ang sigla sa paggalaw nito. Napakuyom ang kamao ng mangkukulam sa burol. Sutil na bata. Malamig niyang bulong. Sa tabi niya, napalunok si Baldo. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong anyo ng matanda. Ang mga mata nito ay tila may apoy na nakatago sa kailaliman. "Anong gagawin natin?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang mangkukulam. Sa halip, dahan-dahan itong inilabas mula sa loob ng kanyang balabal ang isang maliit na sisidlang buto, itim, magaspang at tila may gumagalaw sa loob. Nanlamig ang hangin sa paligid. "Kung hindi uubra ang lason," sabi ng matanda, halos pabulong, "gigisingin natin ang mas mabigat na sumpa." Nanlaki ang mga mata ni Baldo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang ibinato ng mangkukulam ang sisidlan sa gitna ng sapa. Basag! Sumambulat ang itim na usok sa tubig. Napasinghap si Caridad. "Hindi!" sigaw niya. Biglang umalo ng sapa, mas malakas, mas marahas kaysa kanina. Ang malinaw na bahagi na kanyang nalinis ay muling tinabunan ng umiikot na itim na anino. At mula sa kailaliman, may umalingaw-ngaw na mababang dagundong. Parang may nagising. Biglang nanlaki ang mga mata ng taong ahas. "Umalis ka riyan!" Mariin nitong utos. Hindi na nagdalawang isip si Caridad. Mabilis siyang umatras mula sa pampang. At sa mismong sandaling iyon, sumabog ang tubig paitaas. Isang dambuhalang anino ang umangat mula sa kailaliman ng sapa. Mas makapal, mas maitim at may mga matang kumikislap sa galit. Napaatras si Caridad sa takot. Anong nilalang yan? Nanginginig niyang bulong. Ang tinig ng taong ahas ay mabigat.
isang bantay na ginising ng kulam. Sa burol, muling tumawa ang mangkukulam. Ngayon ay mas malakas, mas tiwala. Ngayon, malamig niyang sabi, "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, batang labandera." Sa pampang, pinilit tumayo ng tuwid ni Caridad sa kabila ng kaba. Sa harap niya, gumagalaw ang maitim na halimaw sa tubig. Sa likod niya, nanghihina ang kanyang kakampi. At sa buong baryo, unti-unti nang nagigising ang unos na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, mahigpit na kinuyom ni Caridad ang kanyang mga kamay. Dahil hindi siya uurong. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malalim na dagundong mula sa sapa. Ang tubig ay tila kumukulo habang ang maitim na bantay ay tuluyang umaangat mula sa kailaliman. Malapat ang ulo, makapal ang katawan, at ang mga mata ay parang baga sa dilim. Napaatras si Caridad, ngunit hindi siya tumakbo. Sa likod niya, naramdaman niyang humina ang paggalaw ng taong ahas. "Hindi ko. Ito kayang labanan ng matagal," mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Caridad. Sa burol, malinaw ang tagumpay sa mukha ng mangkukulam. Bahagya nitong itinaas ang kamay, tila pinapagalaw ang nilikhang bantay. "Wasakin mo ang daluyan," utos niya. Biglang sumulong ang maitim na halimaw sa tubig papalapit sa pampang kung saan nakatayo si Caridad. Kumuyom ang mga kamao ng dalagita. Takot ang bumabalot sa kanya. Oo. Ngunit mas malakas ang alaala ng lahat ng panlalait, ng gutom, ng mga gabing wala siyang kasama. Hindi siya aatras. Mabilis siyang lumuhod sa pampang at sumalok ng malinaw na tubig ulan mula sa kanyang banga. Ang natitirang malinis na tubig na dala niya. Sa kabutihang hindi ko ipinagkait. Mahina niyang bulong, hindi man niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, mariin niyang ibinuhos ang tubig sa nagngangalit na bahagi ng sapa. Sa unang sandali, tila walang nangyari. Ngunit biglang kumislap ang tubig. Parang may liwanag na sumiklab mula sa ilalim. Napahinto ang maitim na bantay. Umalingaw-ngaw ang matinis nitong ungol. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam sa burol. Hindi maaari. Sa tubig, nagsimulang umurong ang maitim na usok sa bahaging nabuhusan ni Caridad, parang nasusunog sa di nakikitang apoy. Lalong tumibay ang loob ng dalagita. Muli siyang sumalok. Muli niyang ibinuhos. At sa bawat patak, unti-unting nanghina ang dambuhalang bantay. Sa likod niya, marahang umangat ang ulo ng taong ahas, bumabalik ang kislap sa mga mata nito. "Magpatuloy ka." Mahina ngunit may lakas na nitong sabi. Sa burol, biglang nagbago ang mukha ng mangkukulam, mula sa tiwala tungo sa galit. "Pigilan siya!" Sigaw niya kay Baldo. Ngunit natigilan si Baldo. Hindi siya makalapit. Hindi siya makagalaw. Sa harap ng kanyang mga mata, ang dating inalipustang labandera ay nakatayo laban sa kapangyarihang hindi niya maunawaan. At sa sapa, isang malakas na alon ang biglang sumabog. Ang maitim na bantay ay napaatras, umuungol, habang ang malinaw na liwanag ay patuloy na lumalawak sa tubig. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, ang timbangan ng kapalaran ay nagsisimula ng kumiling pabor kay Caridad. At sa mga mata ng mangkukulam, unti-unti nang sumisibol ang galit na mas mapanganib kaysa alinmang sumpa. Lalong nagngit-ngit ang mangkukulam sa burol. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit habang pinagmamasdan ang unti-unting paghina ng maitim na bantay sa sapa. "Hindi pa tapos ang laban!" Sigaw niya at mariing itinapak ang tungkod sa lupa. Biglang umikot ang hangin. Mula sa kanyang balabal, sumingaw ang maitim na usok na parang buhay. Gumapang iyon pababa sa burol, tila mga ahas na sabik sa biktima. Sa sapa,
Napakunot ang noo ng taong ahas. "Mag-ingat ka," babala nito kay Caridad. Ngunit huli na. Ang itim na usok ay sumalakay sa tubig at muling bumalot sa dambuhalang bantay. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong habang muli itong lumakas. Mas mabagsik, mas marahas. Napaatras si Caridad, hingal. Halos maubos na ang kanyang dalang tubig ulan. At sa harap niya, muling sumulong ang halimaw. Sa burol, unti-unting ngumisi ang mangkukulam. Ngunit sa likod ng lahat ng takot, may isang alaala ang biglang sumiklab sa isip ni Caridad. Ang unang gabing tinulungan niya ang buntis na taong ahas. Ang awa, ang kabutihan, ang pagpiling tumulong kahit siya'y takot. Dahan-dahan siyang tumayo. Kahit nanginginig ang tuhod, kahit kumakabog ang dibdib, hindi mo mauunawaan. Mahina ngunit malinaw niyang sabi habang nakatanaw sa burol. Napakunot ang noo ng mangkukulam. "Anong sinasabi mo, bata?" Huminga ng malalim si Caridad. Pagkatapos, marahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay sa malinaw na bahagi ng sapa. Kahit kakaunti na lamang iyon. "Ang lakas na ibinigay mo sa akin," bulong niya. "Hindi galing sa ginto." At buong tapang. Itinaas niya ang dalawang kamay na puno ng malinaw na tubig at mariing inihampas iyon sa papalapit na halimaw. Sa unang sandali, tahimik. Pagkatapos, sumiklab ang matinding liwanag mula sa tubig. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng maitim na bantay habang ang katawan nito ay tila tinutunaw ng kumikislap na alon. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. Hindi maaari. Sa sapa, tuluyang umurong ang halimaw, paurong ng paurong hanggang sa muli itong nilamon ng kailaliman. Isang malakas na alon ang sumabog at biglang natahimik ang paligid. Unti-unting luminaw ang tubig. Unti-unting nawala ang maitim na usok. Sa pampang, napaluhod si Caridad. Hingal na hingal ngunit buhay ang mga mata. Sa tabi niya, marahang umahon ang taong ahas. Ngayon ay ganap ng malakas. Sa burol, nanginginig sa galit ang mangkukulam. At sa unang pagkakataon, siya ang umatras. Hindi pa ito tapos. Malamig niyang banta bago tuluyang naglaho sa likod ng mga puno. Kasunod ang takot na si Baldo. Tahimik na muli ang sapa. Mahina ang hangin. Payapa ang tubig. Dahan-dahang napaupo si Caridad sa damuhan, nanginginig pa ang mga kamay. Lumapit ang taong ahas at marahang yumuko sa harap niya. "Napili ka dahil sa puso mo," wika nito. Napapikit si Caridad, may luha sa gilid ng mata, hindi na sa takot, kundi sa bagong lakas na ngayon ay tuluyan ng nagising sa kanyang loob. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, may mga matang muling nagbukas sa dilim. At ang laban na akala nila'y natapos, ay papasok pa lamang sa mas mapanganib na yugto. Nagtagal sa katahimikan ang sapa matapos ang naganap. Ang tubig ay muling luminaw, at ang malamig na hangin ay tila bumalik sa dating banayad na haplos. Ngunit sa kabila ng panlabas na kapayapaan, ramdam ni Caridad na may naiwan pa ring anino sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod. Pagod ang katawan niya, ngunit matatag ang loob. Sa kanyang harapan, ang taong ahas ay nakatingin sa kanya. Ngayon ay hindi na lamang bilang tagapagbantay, kundi tila isang matandang kaibigan. Hindi kanila titigilan. Muli nitong paalala, mas banayad ang tinig kaysa dati. Tumango si Caridad. "Alam ko," mahina niyang sagot. "Pero hindi na ako matatakot tulad ng dati." Saglit na kumislap ang mga mata ng nilalang, tila nasiyahan sa narinig. Maraan itong umurong patungo sa mas malalim na bahagi ng sapa. "Kung muling dumilim ang tubig," wika nito, "tawagin mo ako." At gaya ng nakasanayan, dumulas ito sa malinaw na agos hanggang sa tuluyang naglaho.
Naiwan si Caridad na mag-isa sa Pampang. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya naramdaman ang pag-iisa. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Tinaboy daw ni Caridad ang itim na halimaw. May basbas daw siya. Hindi ordinaryong labandera yon. Ang dating pang-aalipusta ay napalitan ng bulong na may halong takot at paghanga. Ngunit hindi lahat ay nagbago ang puso. Sa isang madilim na sulok ng baryo, sa loob ng lumang bahay na pawid, mariing ibinagsak ng mangkukulam ang kanyang tungkod sa sahig. Lagabog. Nagliyab ang kanyang mga mata sa galit. Isang hamak na bata. Kumapang ang galit sa kanyang tinig. Hindi maaari. Sa tabi niya, tahimik si Baldo. Ngayon ay wala na ang dating yabang. Pawis ang noo at iwas ang tingin. Ano? Ano pa ang gagawin natin? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang ngumiti ang mangkukulam. Ngunit ang ngiting iyon ay walang init. Kung hindi natin siya matalo sa sapa, malamig niyang sabi, doon natin siya dudurugin kung saan siya pinakamahina. Nanikip ang dibdib ni Baldo. Saan? Unti-unting umangat ang tingin ng matanda. Sa kanyang puso. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Caridad sa labas ng kanyang kubo, pinagmamasdan ang mga bituin. Pagod ang katawan niya, ngunit payapa ang isip. Sa ngayon. Ngunit bigla, may marahang katok sa kanyang bakod. Tok, tok. Napakunot ang noo niya. Bihira ang dumadalaw sa kanya sa ganitong oras. Maingat siyang tumayo at lumapit sa bakod. At sino po iyon? Tanong niya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang pamilyar ngunit nanghihinang boses ang sumagot mula sa dilim. Caridad, tulungan mo ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil kilala niya ang boses na iyon. Isang tinig mula sa kanyang nakaraan na akala niya ay matagal nang nawala. At sa sandaling iyon, muling kumabog ang dibdib ni Caridad sa isang panganib na mas tuso kaysa lantad na kalaban. Napatigil si Caridad sa tabi ng bakod. Parang may malamig na kamay na pumisil sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tinig. Hindi siya maaaring magkamali. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang kamay habang inaangat ang kawayan ng bakod. At sino? Sino ka? Mahina, ngunit alisto niyang tanong. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babae. Payat, gusgusin ang damit at tila matagal nang pagod sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Aling Sela? Ang matandang tindera ng bigas na minsang tumulong sa kanya noong siya'y halos walang makain. Ngunit may kakaiba. Maputla ang mukha nito. At ang mga mata, parang walang sigla. Anak, pause na sabi ng matanda. Tulungan mo ako. May sakit ako. Kumunot ang noo ni Caridad. May bumubulong sa loob ng kanyang isip. Isang tahimik na babala na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang sinabi ng taong ahas. Kung may dumating, mag-ingat ka. Anong nangyari po sa inyo? Tanong niya. Hindi pa rin binubuksan ng tuluyan ang bakod. Humakbang palapit si Aling Sela. Masyadong dahan. Masyadong tuwid. Pasok. Ako sa loob. Anak, sabi nito. At doon, may napansin si Caridad. Sa paanan ng matanda, walang anino sa ilalim ng buwan. Biglang nanlamig ang kanyang likod. Hindi ito tama. Mabilis siyang napaatras ng isang hakbang. Hindi po muna. Mariin ngunit magalang niyang sabi. Dito lang po tayo mag-usap. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ng matanda. Ang dating nanghihinang anyo ay napalitan ng malamig na titig. Unti-unting umangat ang sulok ng labi nito sa isang hindi natural na ngisi. Matabil ka na pala ngayon. Boses na nito ay hindi na mahina. Hindi na kay Aling Sela. Nanlaki ang mga mata ni Caridad.
sa likod ng matandang anyo, may umuusok na maitim na anino. At mula sa dilim ng kalsada, marahang lumitaw ang figura ng mangkukulam. Nakatingin sa kanya nang may malamig na kasiyahan. "Subukan lang namin," sabi nito. Biglang umurong si Caridad at mabilis na isinara ang bakod. Sa loob ng bakuran, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Sa labas, unti-unting naglalaho ang anyo ng peking aling sela, kasabay ng malamig na tawa ng mangkukulam. "Mas tumitibay ka," bulong nito sa hangin. Tahimik na nakatayo si Caridad sa ilalim ng buwan. At sa kanyang mga mata ngayon, wala na ang dating takot ng inaaping labandera. Ang natitira na lamang ay isang pusong handang lumaban hanggang dulo. Matagal na nakatayo si Caridad sa loob ng bakuran, nakatitig sa madilim na kalsada kung saan naglaho ang mangkukulam at ang peking anyo ni Aling Sela. Mabagal ang kanyang paghinga, ngunit malinaw ang kanyang isip. Hindi na ito basta pananakot. Hinahanap na talaga siya. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng kubo at isinara ang pinto. Ngunit bago pa man siya makaupo, biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa dati. Kumislap ang lampara. At mula sa labas, sa direksyon ng sapa, may marahang paggapang na muli niyang narinig. Hindi na siya nagulat. Tahimik siyang lumabas sa likod bahay. Sa ilalim ng buwan, sa gilid ng damuhan, unti-unting lumitaw ang pamilyar na makintab na katawan ng taong ahas. Ngunit ngayon, mas seryoso ang anyo nito kaysa dati. "Sinubukan ka na nila," diretsyong sabi nito. Tumango si Caridad. Ginamit nila ang anyo ni Aling Sela. Bahagyang kumunot ang noo ng nilalang. Susunod, hindi na sila magbabalat kayo lamang. Nanikip ang dibdib ni Caridad. "Ano ang ibig mong sabihin?" Sandaling tumahimik ang taong ahas, tila nakikiramdam sa hangin. Pagkatapos ay nagsalita ito, mababa ang tinig. Gigisingin nila ang sumpang hindi nila kayang kontrolin. Nanlamig ang palad ni Caridad. Sa di kalayuan, may mahinang dagundong na umalingaw-ngaw mula sa kagubatan, parang may mabigat na bagay na gumalaw sa kailaliman ng lupa. Pareho silang napalingon. "Anong iyon?" bulong ni Caridad. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ng taong ahas, ngunit ngayon ay may bahid ng pag-aalala. "May mas matandang puwersa sa kagubatang iyon," sabi nito. Matagal nang natutulog. Isa na namang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Mas malapit. Mas mabigat. Sa malayong bahagi ng baryo, nagsimulang mag-alingaw-ngaw ang tahol ng mga aso. At sa ibabaw ng burol, sa gitna ng mga tuyong puno, nakatayo ang mangkukulam, nakataas ang dalawang kamay habang binibigkas ang isang mababang orasyon. Sa tabi niya, namumutla si Baldo. "Sigurado ka ba rito?" nanginginig niyang tanong. Hindi lumingon ang matanda. "Kung hindi natin siya matalo," malamig nitong sagot, "lulunurin natin ang buong baryo sa takot." Bigla, umalog ang lupa. Sa likod ni Caridad, napahigpit ang hawak niya sa sariling damit. Sa harap niya, umangat ng bahagya ang ulo ng taong ahas, handang kumilos. At sa kailaliman ng kagubatan, may dalawang matang dahan-dahang nagmulat sa dilim. Ang laban ay papasok na sa mas mapanganib na yugto. At sa unang pagkakataon, pati ang kapalaran ng buong baryo ay nakasalalay na sa katatagan ni Caridad. Umalingaw-ngaw ang malalim na ugong mula sa kagubatan, mabagal, mabigat, at parang may kasamang galit na matagal ng kinimkim. Ang mga dahon ay nagsipagpag kahit walang malakas na hangin, at ang mga aso sa baryo ay nagunahang umaalulong. Nanlamig ang batok ni Caridad. Gising na siya. Mahina niyang bulong kahit hindi pa niya nakikita.
Sa tabi niya, bahagyang umusad ang taong ahas, ang mga mata nito ay nakatutok sa madilim na linya ng kagubatan. Hindi pa tuluyang nagigising, sabi nito, ngunit may bigat ang tinig. Pero malapit na. Muling umalog ang lupa. Mas malakas. Mas malapit. Napahawak si Caridad sa poste ng kanyang kubo upang hindi matumba. Sa di kalayuan, may mga ilaw na nagsindi sa ilang bahay. Mga taong nagising sa di pangkaraniwang pagyanig. Sa burol, itinaas pa ng mangkukulam ang kanyang mga kamay. Mas mabilis na binibigkas ang orasyon. Ang maitim na usok ay paikot-ikot na ngayon sa kanyang paanan. Lumabas ka na. Paos ngunit mapilit niyang utos sa dilim ng kagubatan. Sa tabi niya, halos mapaupo si Baldo sa takot. Parang mali na to. Nanginginig niyang bulong. Hindi siya pinansin ng matanda. Sa bakuran, huminga ng malalim si Caridad. Ramdam niya ang kaba, ngunit kasabay nito ay may kakaibang init na sumisibol sa kanyang dibdib. Ang parehong pakiramdam tuwing pinipili niyang tumulong kaysa umatras. Lumapit ang taong ahas sa pampang ng maliit na kanal sa likod ng kubo. Caridad, tawag nito. Napatingin siya. Kung tuluyang magising iyon, sabi ng nilalang, hindi lang ako ang manghihina, pati ang baryo. Kinuyom ni Caridad ang kanyang mga kamay. Ano ang dapat kong gawin? Saglit na tumitig sa kanya ang nilalang. Mahaba, matalim, at parang sumusukat sa tibay ng kanyang loob. Pagkatapos ay sinabi nito, hindi sapat ang tapang lang ngayon. Nanikip ang dibdib niya. Kung gayon, ano pa? Unti-unting kumislap ang mga mata ng taong ahas. Kailangan mong alalahanin kung bakit ka pinili. Sandaling natahimik si Caridad. At sa katahimikang iyon, sunod-sunod na bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang gutom, ang pagod sa sapa. Ang gabing tinulungan niya ang isang nilalang kahit nanginginig siya sa takot. Unti-unting tumuwid ang kanyang tindig. Dahil pinili kong tumulong, mahina niyang sabi. Bahagyang yumuko ang ulo ng taong ahas. Kung ganon, sabi nito, handa ka na sa susunod na darating. Biglang, isang malakas na pagsabog ng lupa ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng kagubatan. Napatili ang ilang tao sa baryo. Sa dilim ng mga puno, may dambuhalang aninong gumalaw. Mas malaki kaysa sa naunang bantay, mas mabigat ang hakbang, at may mga matang nagliliyab na parang baga sa kailaliman ng gabi. Ang laki ang mga mata ni Caridad. Sa burol, unti-unting ngumisi ang mangkukulam. At ngayon, malamig niyang bulong. Sa bakuran, marahang huminga si Caridad at itinayo ang sarili. Sa wakas, ang tunay na pagsubok ay dumating na. Nang tuluyang umusad palabas ng kagubatan ang dambuhalang anino, tila napahinto ang buong baryo sa paghinga. Mabagal ngunit mabigat ang bawat hakbang nito, at sa bawat pagyapak ay bahagyang umuuga ang lupa. Sa ilalim ng buwan, unti-unting luminaw ang anyo nito. Isang napakalaking nilalang, balot sa maitim na balahibo at putik, may mahahabang kuko at matang nagliliyab sa galit. Ang hininga nito'y parang usok na sumisingaw sa malamig na hangin. May mga sigaw na umalingaw-ngaw mula sa mga kabahayan. Diyos ko, ano yan? Sa burol nakataas pa rin ang kamay ng mangkukulam, ngunit ngayon ay halatang pinipilit na lamang niya ang kontrol. Sumunod ka sa akin. Mariin niyang utos sa halimaw. Ngunit ang nilalang ay hindi agad kumilos. Sa halip, dahan-dahan nitong inikot ang ulo at tumingin sa direksyon ni Caridad. Nanlamig ang buong katawan ng dalagita. Bakit? Ako ang tinitingnan niya? Bulong niya. Sa tabi niya, biglang tumigas ang tindig ng taong ahas. Masama ito. Mahina nitong sabi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang nilalang.
Pagkatapos ay mabigat nitong sinabi, hindi na siya ganap na kontrolado. Sa burol, napansin niyon ng mangkukulam. Biglang kumunot ang kanyang noo. Huwag kang lumihis! Sigaw niya, sabay hampas ng tungkod sa lupa. Ngunit huli na. Isang malakas na dagundong ang pinakawalan ng dambuhalang nilalang. Hindi galit sa baryo, kundi galit sa kung sino mang gumising dito. Unti-unti itong humakbang, hindi patungo sa mga bahay, kundi pababa sa sapa. Papunta kay Caridad. Kumuyom ang mga kamay ng dalagita. Ramdam niya ang takot na gustong kumawala sa dibdib niya. Ngunit hindi siya umatras. Hindi ngayon. Sa tabi niya, umusad ang taong ahas at pumuwesto sa pagitan nila ng halimaw. Manatili ka sa likod ko, mariin nitong sabi. Ngunit dahan-dahang umiling si Caridad. Hindi. Saglit na napalingon sa kanya ang nilalang. Kung sabay natin itong haharapin, sabi niya, kahit nanginginig ang boses, may pag-asa tayo. Sa burol, nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. Hindi maaari, bulong niya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa mukha ni Caridad, kundi matibay na pa siya. Sa sapa, tuluyang huminto ang dambuhalang nilalang, ang mga matang nagliliyab ay nakatuon sa kanya. Tahimik ang gabi, mabigat ang hangin, at sa pagitan ng takot at tapang, magsisimula na ang sagupaan na magtatakda sa kapalaran ng baryo. At ni Caridad, huminto ang dambuhalang nilalang sa gilid ng sapa. Ang mainit nitong hininga ay sumisingaw sa malamig na hangin, at ang nagliliyab nitong mga mata ay nakapako kay Caridad. Hindi basta galit, kundi tila may hinahanap. Sa burol, mariing ibinagsak ng mangkukulam ang tungkod. Sumunod ka sa akin, sigaw niya. Ngunit ang halimaw ay hindi gumalaw. Sa halip, dahan-dahan itong ibinaba ang ulo at suminghot sa hangin parang kumikilala ng amoy. Nanikip ang dibdib ni Caridad. Parang hindi niya ako gustong saktan, bulong niya. Sa tabi niya, bahagyang gumalaw ang taong ahas, nag-aalinlangan. May natitirang bait sa loob niyan, sabi nito. Pero kung tuluyan siyang magalit, hindi na nito tinapos. Isang malakas na hampas ng tungkod ang muling pinakawalan ng mangkukulam. At kasabay noon, sumiklab ang maitim na usok sa paligid ng ulo ng halimaw. Biglang nagngalit ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging dagundong. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Hindi! Sigaw niya. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw, ngunit hindi diretso sa kanya. Sa halip, marahas nitong hinampas ang lupa sa pagitan nila at ng burol. Bumagsak ang lupa. Umalingaw-ngaw ang alikabok. Napaatras ang mangkukulam, nagulat. Anong? Sa unang pagkakataon, nagpakawala ng galit ang nilalang laban sa kanya. Hindi na ito ganap na kontrolado. Ngayon, sigaw ng taong ahas kay Caridad. Habang naguguluhan siya, hindi na nagdalawang isip ang dalagita. Mabilis siyang tumakbo sa pampang at lumuhod. Inilubog ang dalawang kamay sa malinaw na tubig ng sapa. Ipinaalala niya sa sarili ang unang gabing tumulong siya. Ang awa, ang kabutihan, ang tapang. Kung may kabutihang nananatili sa iyo, bulong niya habang itinataas ang kumikislap na tubig. Lumaban ka. Marin niyang inihampas ang tubig patungo sa ulo ng halimaw. Sumiklab ang liwanag. Napaatras ang nilalang, umuungol. Ngunit hindi sa sakit lamang. Parang may ginising sa loob nito. Sa burol, nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. Hindi! Huwag kang bibigay! Galit niyang sigaw. Ngunit huli na. Unti-unting nagbago ang anyo ng mga mata ng halimaw mula sa nagliliyab na galit patungo sa naguguluhang kamalayan. Huminto ito. Huminga ng mabigat.
at dahan-dahang umurong ang isang paa palayo kay Caridad. Sa tabi niya, marahang nagsalita ang taong ahas. Puno ng paghanga ang tinig. Naabot mo siya. Sa burol, nanginginig sa galit ang mangkukulam. At sa kanyang mga mata ngayon, hindi na lamang inis ang naroon, kundi isang desperasyong handang gumawa ng mas madilim na hakbang. Dahil unti-unti na niyang nawawala ang kontrol sa laban, nagmistulang mabagal ang takbo ng gabi. Sa ilalim ng maputlang buwan, nanatiling nakatayo ang dambuhalang nilalang sa gilid ng sapa. Hingal, naguguluhan, at tila may nakikipaglaban sa loob nito. Ang nagliliyab nitong mga mata ay unti-unting kumukupas ang bagsik. Sa pampang, hindi gumalaw si Caridad. Hindi siya umatras. Hindi rin siya sumugod. Tahimik lamang siyang nakatayo, nakatingin sa halimaw na ngayon ay tila nawawala sa galit. Lumaban ka. Mahina niyang bulong hindi bilang utos, kundi pakiusap. Sa burol, halos manginig sa puot ang mangkukulam. Sapat na! Sigaw niya. Mariin niyang itinukod ang tungkod sa lupa at nagsimulang bumigkas ng mas mabigat na orasyon. Mas mabilis, mas madilim ang tunog. Biglang umikot ang maitim na usok sa paligid ng ulo ng halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Caridad. Hindi! Sigaw niya. Sa isang iglap, muling nagngalit ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging dagundong. Ang naguguluhang liwanag sa mga mata nito ay muling tinakpan ng maitim na galit. Hindi niya ito kayang pigilan ng mag-isa. Babala ng taong ahas. Kumuyom ang mga kamao ni Caridad. Halos maubos na ang kanyang lakas. Halos maubos na ang malinaw na tubig sa bahaging kanyang nalinis. Ngunit sa dibdib niya, may isang alaala ang biglang sumiklab. Ang gabing isinilang ng taong ahas ang kanyang sanggol. Ang unang sandaling pinili niyang tumulong kahit siya'y takot. Dahan-dahan siyang lumuhod. Isinandalang dalawang palad sa malinaw na bahagi ng sapa. At sa unang pagkakataon, buong lakas niyang sinabi, "Kung may basbas mang iniwan sa akin," mariin niyang ipinikit ang mga mata. "Ngayong gabi ko ito kailangan." Biglang, kumislap ang tubig sa paligid ng kanyang mga kamay. Mas maliwanag kaysa dati. Mas mainit. Napasinghap ang taong ahas. Caridad. Sa burol, biglang natigilan ang mangkukulam. Anong? Hindi niya natapos. Dahil mula sa sapa, isang alon ng kumikislap na liwanag ang sumambulat palabas, dumaloy sa lupa at bumalot sa paanan ng dambuhalang nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon puro galit. May halong paglaya. Unti-unting nabasag ang maitim na usok sa paligid nito, parang tinutunaw ng di nakikitang apoy. Sa burol, napaurong ang mangkukulam. Hindi maaari. Hindi maaari. Sa sapa, unti-unting lumambot ang tindig ng halimaw. Ang mga mata nito, na kanina'y puro bangis, ay ngayon ay malinaw na. Tahimik. Gising. At sa unang pagkakataon, ibinaba nito ang ulo kay Caridad. Parang pagkilala. Parang pasasalamat. Napaluha si Caridad sa pagod at ginhawa. Sa tabi niya, marahang nagsalita ang taong ahas. Naputol mo ang sumpa. Ngunit sa burol, hindi pa tapos ang galit. Dahil ang mangkukulam ay tuluyan ng nawawalan ng kontrol at ang isang desperadong kaaway ay mas mapanganib kaysa sa isang malakas na kalaban. Sa burol, tila nasira ang anyo ng mangkukulam sa sobrang galit. Ang maitim niyang balabal ay hinahampas ng hangin habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng tungkod. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang bulong, paus ang tinig. Isang hamak na labandera. Hindi maaaring ikaw ang manaig.
Sa ibaba, sa tabi ng sapa, unti-unting napaupo si Caridad sa damuhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mabigat ang paghinga. Ramdam niya ang matinding pagod, ngunit may kakaibang gaan sa dibdib, parang may nabasag na bigat sa paligid. Sa harap niya, ang dambuhalang nilalang ay tuluyang lumuhod. Ang mabagsik nitong anyo ay unti-unting humuhupa. Ang nagliliyab nitong mga mata ay ngayon ay malinaw at mapayapa. Dahan-dahan nitong ibinaba ang ulo kay Caridad. Isang tahimik na pasasalamat. Sa tabi niya, marahang umusad ang taong ahas. Naligtas mo siya sa sumpa. Sabi nito, may bahid ng paghanga. Hindi lahat ay kayang gawin niyon. Napapikit si Caridad, may luha sa gilid ng mata. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, mahina niyang sagot. Dahil hindi ka lumaban para manakit, wika ng nilalang. Lumaban ka para magligtas. Ngunit biglang, isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw mula sa burol. Napalingon silang lahat. Ang mangkukulam ay nakaluhod na ngayon sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Kung hindi ko kayo makokontrol, garalgal niyang sigaw. Walang sino man ang mananalo. Bigla niyang ibinagsak ang tungkod sa lupa. Bumitak ang hangin. Muling umitim ang paligid. Nanlaki ang mga mata ng taong ahas. Hindi. Sa burol, nagsimulang umikot ang maitim na usok sa katawan ng mangkukulam. Ngunit ngayon ay hindi na ito kontrolado. Kumawala ang kulam. Sumabog ang lupa sa paligid niya. Napaurong si Baldo, sumisigaw sa takot. Anong ginagawa mo? Ngunit huli na. Ang sariling sumpa ng mangkukulam ay nagsimulang bumaliktad sa kanya. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng matanda, habang ang maitim na usok ay tila hinihigop ang kanyang lakas. Sa sapa, mabilis na tumayo ang taong ahas. Kapag tuluyan siyang nilamon ng sarili niyang kulam, sabi nito, maaaring madamay ang baryo. Nanlamig ang dibdib ni Caridad. May magagawa pa ba tayo? Saglit na tumitig sa kanya ang nilalang. Pagkatapos ay mabigat nitong sinabi, may isa pa. Tahimik ang gabi. Mabigat ang hangin. At sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Caridad na kahit naputol na ang isang sumpa, ang huling pagsubok ay hindi pa dumarating sa wakas. Umaalon ang hangin habang ang mangkukulam sa burol ay unti-unting nilalamon ng sariling kapangyarihan. Ang maitim na usok ay parang mga kamay na humihigop sa kanya. Palakas ng palakas ang ugong, palawak ng palawak ang panganib. Sa ibaba, mabilis na tumayo si Caridad kahit nanlalambot ang tuhod. Ano ang isa pa? Hingal niyang tanong. Ang taong ahas ay nakatingin sa burol. Mabigat ang anyo. Kung tuluyan siyang lamunin ng kulam, sabi nito, puputok ang sumpa sa lupa. Hindi lang siya ang mawawala. Pati ang baryo ay madadamay. Nanlamig ang dugo ni Caridad. Sa burol, napasigaw ang mangkukulam, ngunit hindi na iyon galit, kundi takot. Ayaw kong... Biglang kumidlat ang maitim na usok sa paligid niya. Napaatras ang dambuhalang nilalang sa sapa, umuungol. Malapit na, babala ng taong ahas. Kumuyom si Caridad. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Saglit siyang tinitigan ng nilalang, parang may mabigat na pasyang kailangang ibigay. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang sumpa ay kailangang pahupain, hindi labanan. Napakunot ang noo ni Caridad. Paano? Dahan-dahang kumislap ang mga mata ng taong ahas. Ang pinagmulan ng lakas mo, ang awa, ang kabutihan. Iyon lang ang kayang pumigil sa sumpang wala ng kontrol. Sa burol, lumakas ang pagyanig. May mga sigaw na mula sa baryo. Lumilindol. Tulong. Hindi na nag-isip si Caridad. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng burol. Caridad,
Tawag ng taong ahas. Ngunit hindi siya huminto. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang takot. Ngunit mas malakas ang pasya sa dibdib niya. Nang marating niya ang paanan ng burol, nakita niya ang mangkukulam na halos hindi na makagalaw, balot ng umiikot na maitim na usok. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita siya. "Ikaw, lumayo ka!" Hirap nitong sigaw. Ngunit dahan-dahang lumapit si Caridad. Walang galit sa mukha. Walang paghihiganti. Tanging awa. "Hindi pa huli ang lahat," mahina niyang sabi. Nanginginig ang mangkukulam. "Hindi mo naiintindihan." Huminga ng malalim si Caridad. Pagkatapos, marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa lupa sa harap ng matanda, ang parehong kilos na ginawa niya sa sapa. "Kung may natitira pang kabutihan sa mundong ito," bulong niya. Biglang, kumalat ang banayad na liwanag mula sa kanyang palad. Hindi marahas, hindi nakasisilaw, kundi mainit at payapa. Unti-unting bumagal ang pag-ikot ng maitim na usok. Nanlaki ang mga mata ng mangkukulam. "Ano? Ito." Sa ibaba, napasinghap ang taong ahas. Ginagawa na niya. Ang liwanag ay patuloy na kumalat sa lupa, paakyat sa katawan ng mangkukulam. Hindi para saktan, kundi para pahupain ang nagwawalang kulam. Unti-unting humina ang ugong. Unti-unting tumigil ang pagyanig ng lupa. At sa gitna ng burol, nakatayo si Caridad, pagod ngunit matatag. Dahil sa wakas, ang huling unos ay nagsisimula ng humupa. Unti-unting humupa ang ugong sa paligid. Ang maitim na usok na kanina'y nagwawala ay ngayon ay tila pagod na umiikot sa hangin, humihina sa bawat paghinga ni Caridad. Ang liwanag mula sa kanyang palad ay nananatiling banayad ngunit matatag, parang apoy na hindi nanunog kundi nagpapahinahon. Sa harap niya, nanginginig ang mangkukulam. Ang dating nag-aapoy na mga mata nito ay ngayon ay puno ng pagkalito at takot. "Ano? Ang ginawa mo?" Paos nitong bulong. Hindi agad sumagot si Caridad. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. "Hindi kita nilabanan," mahina niyang sabi. "Pinil kitang patahimikin. Sandaling natahimik ang gabi." Pagkatapos, unti-unting bumigay ang tuhod ng mangkukulam. Napaluha ang matanda nang hindi niya namamalayan. Matagal na panahon. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong katahimikan. Sa ibaba ng burol, napabuntong hininga ang taong ahas habang tuluyan nang nawala ang marahas na pagyanig ng lupa. "Tapos na," mahina nitong sabi. Sa gilid ng sapa, ang dambuhalang nilalang ay tuluyan ng lumuhod at yumuko. Payapa na ang mga mata. Sa baryo, isa-isang tumigil ang mga sigaw. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Sa burol, napaupo si Caridad sa damuhan, hingal na hingal, pagod na pagod. Ngunit buo ang loob. Sa harap niya, ang mangkukulam ay nakayuko na, wala na ang dating yabang. "Bakit?" mahina nitong tanong. "Hindi mo ako hinayaang tuluyang malamon?" Sandaling tumingin si Caridad sa malayong baryo, sa mga bahay, sa sapa, sa lupang minsang naging saksi sa kanyang paghihirap. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Dahil alam ko kung paano ang mawalan ng pag-asa." Natahimik ang mangkukulam. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Maya-maya marahang umusad pataas ang taong ahas mula sa sapa at huminto sa tabi ni Caridad. "Natapos mo ang dapat tapusin," sabi nito. Napangiti ng mahina si Caridad kahit pagod. "Hindi ko magagawa kung wala ka." Bahagyang yumuko ang nilalang, isang tahimik na pagkilala. Sa di kalayuan, nanginginig na lumapit si Baldo, maputla ang muka.
Tatapos na ba? Mahina niyang tanong. Tumingin sa kanya si Caridad. Hindi galit, hindi mapanumbat, kundi tahimik na matatag. Depende sa inyo, sabi niya. Napayuko si Baldo, walang maisagot. Lumipas ang ilang sandali. Ang buwan ay muling naging payapa sa langit. Ang sapa ay malinaw na muli. At sa gitna ng gabing minsang muntik ng lamunin ng dilim, nakatayo si Caridad. Hindi na bilang inalipustang labandera, kundi bilang dalagitang ang kabutihan. Ang siyang tunay na naging kayamanan niya. Wakas.